Hello mga kaboy takas. Happy Holy Thursday po o sa Huwebes Santo. Ngayon pong hapon ako nandito sa simbahan ng Mabini to celebrate the Holy Thursday. Kung ano man pong okasyon meron ngayon ay di yung tinatawag natin na kapag ka Huwebes Santo ay pagsasariwa ng Banal na Eucharistia or Holy Eucharist. And then paghuhugas ng paa ng mga apostoles at pagtatanod sa banal na sakramento. So matutunghayan po natin yan mamaya mga kapatid. So samahan niyo po ako magsimba. At kung saan man po kayo naroroon ngayon, ay di ka sana po kayo nagsa-celebrate din ng Holy Thursday. Okay po? Yan. Yan mga apostoles. Okay. Dito ako sa likod para may hangin. Kakainit. Time check po 5:07 ng hapon. So misa po ay alas 5 pero 7 minuto na makakalipas. Yan mga altar boys. Ang dami. Siguro mga servers na to ay nasa kulang-kulang na 30 siguro. Bilang natin mamaya. So dahil po ganitong panahon ng Holy Week ay wala pong hindi nakakalimot sa ganitong uri ng okasyon. Okay? Ako may music po tayo. Kailangan po nating patayin muna mga kapatid ha. Babay muna po. Bye bye. Subukan natin ng may music. Total religious song naman. Baka naman hindi makaka-copyright. Kababata ng mga apostoles. So, ang main celebrant po si Father Renz. Okay. Sige po, mga kapatid. Mamaya na uli. Bye-bye. Gospel na po, gospel. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang buting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pagkisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon pakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isipin na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakalo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niya siya mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nagsiya na hapunan, tumitig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbingkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa paranggana at sinulang hugasan ang paa ng mga alagad.
punasan at tuwalyang nakapigil sa kanya. Pagkat niya kay Simon Pedro, tumutuloy ito, Panginoon, sabi niya, diyakat kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi ko naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan ko rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po mahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi ka mahuhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakargo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Na mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya nagsuot ng damit at nagbalik sa kapal. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag niyo ang ulo at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Kung ako Panginoon ninyo at ulo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayo maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Homily naman. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon naman po, Father. Pumasok na po tayo sa tatlong araw ng pagpunita. Tiniwang natin sa pagkakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Sinisipula natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pagbibisa ng huling hapunan. Alam natin ang bisa ng huling hapunan ng Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. Ito'y pagbulita sa isang napakahalaga at makasaysayang pangyayari sa lumang tipan. Nasyagahin natin sa saysay ng unang pagbasa ngayong araw ng Huwebes Santo mula sa aklat ng Exodo, kung saan inuutusan ng Panginoon Yahweh ang bayang Israel upang maghanda ng isang hapunan piging ng Panginoon. At sa hapunan at piging na iyon, pinaghahanda sila ng tatlong pagkain. Sa ating lamesa ay putahe, ang dilitsyong tuba, ang tinapay na walang levadura, at ang mapait na gulay. Ang dilitsyong tuba o kordero ay upang maging handog at maging hamin. Sapagkat dito magagaling ng dugo na ipapahid ng mga Israelitan sa hamba ng ilang pinto upang sa gabing iyon, sabi ng Panginoon, pagdaan ng anghel ng kamatayan, the angel of death, malampasan ang bahay na mayroong bahid ng dugo sa pintuan o sa hamba. Ang tinapay na walang levadura ay upang alalahanin ang paglabas ng bayang Israel mula sa pagkaanibin sa mga Ehipsyo na dinadala nila paunbahon at sa pagmamadali
ay hindi na nalagyan ng pampahansa. Pero ang napagandang tingnan natin at siya magiging punto na natin makinilay ay ang ikatlong pagkain, ang mapait na gulay, bitter herbs, na kinakailangan kainin ng mga Israelita sa habag na kanilang pagsasaluhan. And what was the significance of those bitter herbs? To remind them of the bitter days, ang mapait na araw, ang mapait na taon na sila'y pinalipig ng Ehipto for so many years. Nakaranas sila ng kapaitan. Kaya, yung mga gulay na mapait na bitter herbs ay paalalang huwag lamang ang mga bagay na maganda ang kanilang aalalahanin at ang kanilang babalikan. Alalahanin din ninyo, sabi ng Panginoon, ang mapapait na araw ng inyong buhay, lalo na kung kayo'y nasa ilalim pa ng mga Ehipsyo. Hindi maganda paalala din sa ating lahat na huwag nating kalilimutan ang pait. Yes, we have to remember the memorable ones, the memorable days, the memorable years and moments of our life. But still, we have to remember and never forget the bitter days. Ang kapaitan ng ating buhay. Sapagkat bahagi yan ng buhay natin bilang tao. Ang pait. Gagawin pumasok sa aking alaala, yung mga kwento, isa daw yung mga isang grupo ng mga pari. Ito sa atin sa Diocese sa Tipa ay hindi ko alam kung fiesta o nagkasama-sama na kumain. Isang pari na galing sa Europa ang nagbukwento ng inyong mga pakanitong pari sa ating taste buds, sa ating panlasa. Ang huling nawawala, hindi ang tamis, hindi ang alat, hindi ang asin. Ang huling nawawala ay pangit. Kaya, kita ninyo, matapos sumain ang lahat, maalat, makamis, maasim, masarap ang kape. Dahil ang huling panlasa nawawala ay pangit. Sabi ng mga pari, pagbiro, yung pari, yung nakasama doon, magsalita, ganyan pala, kaya pala yung aming karpintero ay ikot na out of nowhere, out of the blue, biglang sinabi yung pari, kaya pala yung aming karpintero ay ikot na. Mga pari, bakit? Anong pinalaman nun? Anong connection ng karpintero mo sa ating pinag-uusapang taste bud? Sabi ko pari, hindi sabi mo, nawawala ang pait. Hindi hinahanap, kaya pahihot na. Sa aking buhay, we have a lot of bitterness. Maraming pait. Sa hapunang ginawa at sinagalan ng Panginoon Jesus, nasalo ang kanyang mga alagad, ang kanyang sarili, punong-puno ng kapalitan. Dahil sa dalawang bagay, una, alam niya malapit na ang napipintong kamatayan niya. Ikalawa, alam niyang iiwanan, itatakbi at itatakwa siya ng itinurin niyang mga kaibigan.
nagdulot sa kanya ng kapatikan. The bitterness of the night of the Last Supper. At alam din ni Jesus na ang kanya mismo mga alagad nagdurusa, nagdaranas ng kapalitan, especially Judas Iscariot. Na sa katilipan ng kanyang pag-iisip, nakaramdam ng pagit sa kanyang sarili for the betrayal. Pinagpalit ang kanyang Panginoon na tumurin sa kanyang kaibigan sa halagang katungkong sa kapitulina. That bitterness. Ang kapalitan. Pero, sa kabila ng kapalitan, mga minamahal, anong isinukli? Anong ipinalit ng Panginoon? Ang tamis ng kanyang pagmamahal. The sweetness of His love, the sweetness of His mercy, the sweetness of His compassion. Sinasamahan tayo ng Panginoon Jesus sa kapagitan ng ating buhay. Kahit na may pagkataksin, kahit na may pagkatuwa natin sa Kanya, sinasamahan tayo ng tamis ng pag-ibig ng Diyos. Iniwan na nga siya, tinagpin na nga siya, itinatuwa na nga siya, pero siya'y naglingkod pa rin sa kanila. Hinugasan ang paa ng mga alagad. The lowest and the humblest of all services. Ang pinakamababang paglilingkod na ginawa ni Jesus. Parang natin ang paa, ang pinakamaduming bahagi ng katawan. Pero, hindi nagatubilig, hindi nagkalindagan si Jesus na hugasan ang paa ng mga alagad. That act of love, the sweetness of love. Hindi po mga pari, sa araw na ito ay bumubulita ng pagkakatal ng banal na Atletico, di man kami dapat dapat. Kami, mga taong marurupitin ang paa, subalit sa matamis na pag-ibig ng Diyos, nilugasan niya ang aming karumihan. Nilugasan niya ang aming mga kasalanan. Then, hindi man kami karapat-dapat. Kaya, ang aking pong hiling sa inyo, pasensya na po, patawad po, kung kami mismong mga pari ang nagdudulot ng palit sa inyong buhay. Sa aming masasamang halimbawa, sa aming mga ugaling hindi dapat-dapat, sa aming pagdadapat, sa kalumihan ng aming paa, sa kasalanan ng aming nagagawa, pasensya na po, patawad po. Kung kami man ay nagdudulot ng kapatitan para sa inyo. At sabi nga naman ninyo, na sa kapalitan din naman ang inyong buhay, kami kasama ninyo. Hindi lang namumuno, kundi naglilingkod sa inyo. Kung sa umaraw, kami ay nunod ng train sa auditorium ng St. Regis College sa Batangas City. At ang maganda ng train, pamagat, yakap ng
krus. Sinabi doon ay ipinahayag habang hinuhugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad. Sa tatlong iyon, ipinahayag ni Pedro, iba ang namumuno sa nagdilingkod. Pero pinakita at pinapaalala sa atin ang Panginoong Jesus, these two realities are very equivalent. Leadership and being shepherd. Mamumuno at paglilingkod. Hindi magkaiba, magkapareho. Sapagkat sa pamumuno, kinakailangan maglingkod, at sa paglilingkod, kinakailangan mamuno. And all of this we do and we perform together with the Lord in the sweetness of His love. Ang katagisan ng pagmamahal na siyang papawi ng lahat ng kapalitan. Hello mga kaboytakas, gagawin na po ang paghuhugas ng paa ng mga apostoles. So ito po ay isa sa mga tradisyon natin mga Katoliko. Tuwing sasapit ang Huwebes Santo ay mayroong paghuhugas ng paa ng mga apostoles. Kaya nung nabanggit na sa sermon, hindi lang tayo makalapit sa unahan, nasa likod ako, kaya na mapunta sa unahan. Okay lang, susum na lang natin kahit blurred. Sige po mga kaboytakas, basta washing of the feet po ng apostles. Mga kaboytakas, ngayon naman po ay gaganapin ang pagbabasbas sa banal na sakramento, at ito po ay ipoprosesyon sa loob ng simbahan patungo sa kanyang lalagyan mamaya, at somewhere dito po sa loob ng simbahan. So yan na po, nagsisimula na po ang prosesyon. Prosesyon po ay pinangungunahan ng mga naglilingkod sa altar. Tapos ang
pari na may dala ng banal na komunyon, banal na Eucharistia. Doon po binigay ang sacrament. Sacramentum veneremus cernui et antiquum documentum novos datritui. Kasalukuyan pong kinakanta ang Tantum Ergo, tapos inibindisyonan ang banal na sakramento na ang komunyon. Toque genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. So, mamaya po gabi ay kanya-kanyang schedule ng pagtatanod sa banal na sakramento ng Eucharistia. So yan po nagtatapos ang selebrasyon ngayong misa ng Huwebes Santo. Salamat po mga kabitakas.